Siya yung tumutulong kapag kailangan namin talaga ng assist. Mm. Talagang kasi may isip na siya, eh, alam niya na kung excited siya magkaroon ng kapatid, pero kahit gano'n yung sitwasyon nung kapatid niya, alam mo yung makikita pa rin na nag-grow din siya, hindi lang kami as parent, siya rin as Kailangan niya rin mm, mag-step up. siya as Mm. ate, talagang nag-step up siya. So, malaking tulong, and dahil nga andun din yung mga in-laws namin, yung in-laws ko, yung parents niya. So, talagang natutulungan. Ako, may work ako, ang kasama lagi sa therapy, si wife tsaka si Papa ko. lolo, yung father niya. So, talagang hands-on sila. So, ang goal lang namin is, yun nga, hindi pwedeng pabayaan kahit magastos ang therapy. Kasi sa kanila, yung sakit nila talagang lifelong yan, eh. Ang pwede lang naming maitulong is i-ready sila na mawala man kami dito, makakaya nilang kumilos ng sila lang. Hindi man normal na tulad ng iba, pero yung mga basic na pwede nilang gawin para magpatuloy yung buhay nila. Yun talaga yung ano namin, goal namin. So sa akin talaga nun, as a parent, ang goal ko maging strong for them, para sa kanya din. Question ka. Ayun na nasagot na yung paano nila sinuportahan yung isa't isa. Was there ever a time po na nagkaroon ng conflict sa inyo as couple siguro sa relationship nyo throughout this journey? Paano nyo siya na-resolve? Thankful lang ako kasi syempre, ako yung emotional. Mm. So, lalo na nung first years, hindi pwedeng dumaan yung once hindi ako iiyak, hagulgul sa kanya. So, thankful ako na siya, kahit paulit-ulit na yung reason ng pag-iyak ko, paulit-ulit yung sinasabi ko. Nandiyan lang siya, papakinggan niya ako, papakalmahin niya ako. Yun, wala naman so far. Yun lang din talaga na siyempre nanay yan, di ba? So ako as husband, father, support lang. So pag iiyak siya, hayaan mo lang, hindi ko naman pwedeng sabayan. Hindi ko naman siya pwedeng pagalitan, hindi ko siya pwedeng sisihin. Siyempre hindi rin mawawala yun na lagi niya kasing bukang bibig nun na baka may mali ako, baka kasalanan ko. Yun lang yung lagi niyang iniiyak din. Tapos pag nakikita niya si baby, yun naman yung lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa kanya na wala namang dapat sisihin, hindi mo kasalanan, tsaka hindi naman siya ibibigay sa atin ni God nang hindi natin siya kayang alagaan, kayang protektahan. So may reason bakit tayo yung ginawang parents ni Baby Liam, kasi kaya natin, 'di ba? Tsaka nagawa nga natin na palakihin yung ate niya noon ng medyo young pa, kasi 20 ano lang kami, 23 parang gano'n lang. Ngayon pa na mas may experience Stable na tayo. na. Tsaka parang nag-flashback din sa amin na noon na, kasi dati nagtuturo kami, teacher kami. So meron siyang mga na-encounter din ng mga kids with special needs. Ako naman may mga friends ako din na may mga kapatid na may mga special needs. So sabi namin na parang ni-ready na tayo noon pa. Parang hindi na siya bago sa amin. Yun nga lang, iba lang talaga na anak na namin. Pero from before pa, parang aware kami sa mga ganung pangyayari, ganung experience. Ano yung isang bagay na sa tingin yung hindi naiintindihan ng ibang parents doon sa pagpapalaki ng isang child with cerebral palsy? Sa akin siguro sabi ko nga pag nagpo-post kami, hindi siya masyadong pinapansin. Kasi sa kanila normal lang. Parang yung experience nila, hindi iba sa experience namin. So, hindi nila nararanasan yung nararanasan namin. Kaya sa kanila, okay, parang wala lang. Parang wala lang sa kanila. Hindi nila alam na, mabigat yung dinadaanan namin. Kasi, kunwari, anak namin, ikaw, anak mo, nakakalakad na, yung amin, hindi pa. Diba? Parang kung makalakad man siya, napakalaking fulfillment sa amin yun. Bilang isang magulang na nagawa namin, tulungan yung anak naming makalakad. Pagdating sa inyo, inaantay nyo lang na, okay, unti-unti siyang tumayo, diba? Kayo inaantay nyo lang yun, kami, pinaghihirapan namin, gawa nung anak namin. So, yun yung difference for me. Tsaka sa amin, parang, yun nga, every milestone, maliit na bagay man yan, talagang sa amin, victory yun tagumpay namin. So, sinishare namin siya. And yung goal din is to reach din yung ibang parents na may kids like kay Baby Liam, na makita nila na may chance, may pag-asa, may hope, na hindi dapat panghinaan ng loob. So, siguro, para sa iba, kung nakikita na na-annoyed sila dun sa mga post namin, pero yung goal kasi is for us to celebrate din yung mga simple, small milestone, and to reach din yung iba na, siguro yung iba nahihiya. Kasi
yung anak nila may ganito, ayaw nilang ipakita. So gusto namin na maabot din sila na walang dapat ikahiya. Hindi sila nag-iisa. So every journey na kinakaharap nila, may pwede silang asahan, may kadamay. So, ano yung pwede nyo kaming kwentuhan kung ano yung daily routine or ano yung daily scenario doon sa bahay nyo? Experiencing na may ganitong special needs yung anak nyo. So, ano yung mga usual na routine nyo as family? Si Baby Liam kasi maaga siyang nagigising. So, unang gagawin niyan, magmi-milk siya. Tapos, breakfast ng bread. So, matakaw siya sa bread. Kung kaya niyang kumain ng 3 or 4 slices ng bread, ganun, siya kalakas. And then, after nun, hinga saglit. Kapag kaya ng oras, ano na yan, magmamat na siya. I-exercise ko na siya. It's either padadapain siya, ipapag-quadruped siya. Ngayon, nasa standing position na kami. Kailangan mag-bear na siya ng weights. Masanay na yung legs niya sa bigat. So, ganun. After nun, maliligo siya. After 3 hours, inom na ulit siya ng gatas. And then, lunchtime, and then matutulog siya. Pagdating ng hapon, try ulit kung kayang i-exercise siya. After nun, manonood na siya ng TV. And then dinner, and then sleep. Ganun lang. Pero as much as possible, kapag kumakain siya, kinakausap din namin siya kasi kailangan yun. Makita na yung baby na nag-open yung mouth. Actually, may problem din siya sa hearing, kaya naka-hearing aid siya. So, yun, na-i-imitate niya dapat. Try niya imitate. Yun. So, as much as possible, pag nanonood din siya ng video, si Miss Rachel, para nakikita niya talagang open yung mouth. Kasabay nung sound, compare dun sa mga cartoons. So, ganun yung routine niya. Kasi si father is nagwo-work. So, madalas Saturday lang siya nasa bahay kasi Sunday nasa simbahan din. So, yun lang. Pag nandyan siya, automatic siya yung nag-exercise. Siya yung nakafocus doon. Dapa, crawl, lahat ng pwedeng gawin na pwede niyang kasanayan or makahelp sa kanya. Yun yung gagawin naman ni father. Yung routine naman po for the days na may therapy. Kasi yun parang walang therapy doon sa